Bakit kailangan ng narcissist ng pampaselos? Alam nyo ba na ang mga narcissist ay habit na magkameron ng pampaselos? So itong pampaselos na ito ay nag-ugat doon sa tinatawag na triangulation. Okay? Triangulation. So ano tong triangulation na to? Itong triangulation na ito ay isang pangyayari kung saan ang narcissist ay kumukuha ng ikatlong tao. Kaya tinawag siyang triangulation. Doon nag-ugat yun. Ikatlong tao. So, sino yung unang tao? Siya. Okay, siya. Tapos, ang ikalawang tao, ikaw. At ang ikatlong tao, yung third party na yon, yung pampaselos. So, bakit triangle? Kasi tatlong anggulo eh. Siya, ikaw, at yung third party. Okay, let me give you an example. Ito siya, ito ka, ito yung ex niya. Okay? So, hindi nyo ba napapansin na laging binabanggit yung ex? Kasi yung ex, kaya ka ikinukumpara doon, is para magselos ka. Sasabihin niya ganito, bibigyan ko kayo ng example ng manipulation technique or tactic na ginagamit ng narcissist. Sasabihin niya, alam mo yung aking ex, grabe ang generous nun. Lahat ng mga occasions like yung mansari namin, no, yung birthday ko, yung birthday ng nanay ko, birthday ng tatay ko, birthday ng kapatid ko, may regalo. Ang galante nun. Mga ganon. O kaya ay sinasabi niya na binibigyan nun ako ng allowance. Allowances, binibili niya ako ng mga branded na damit, binigyan niya ako ng iPhone dati, something like that. So what will happen then is magkakameron ka ngayon ng intense level of competition. So ang mangyayari niyan is makikipag-compete ka na. So hihigitan mo ngayon yung ipinrovide ng X. So nakukuha niya yung technique, yung logic. Ginagawa niya yon para maka-receive siya ng more. So ang gagawin mo ngayon, you will give more, more. Sino nakinabang? Sino nakinabang? Siya. Sino nagbigay? Ikaw. Sino ang dahilan? Bakit ka nagbigay at nakontrol at na-manipulate Ito. Itong third party. Itong X. Kaya triangle. Okay? So, yun yung pinag-ugatan ng triangulation. Ngayon, paano kung walang X? Hindi binanggit yung X. Kung walang X, magi-introduce siya sa'yo ng babae o lalaki na bago. For example, kawork niya. Palalabasin niya na yung kawork niya ay may gusto sa kanya. Mag-iimbento siya, magpa-fabricate siya ng kwento. So, sasabihin muna niya sa'yo na, alam mo, laging tingin ng tingin sa akin yung katrabaho ko. Si George, halimbawa, ganun, no? Halimbawa, babae siya, no? Ganun ba? Siyempre, hindi mo pinapansin sa una. Hanggang susundutan nyo ng susundutan ng mga kwento. Hanggang magkameron ka na ng idea na parang, teka muna, parang iba na yun ah. Teka lang, medyo mag-ano na ako. Magiging alerto na ako. So, ang gagawin mo ngayon, susunduin mo na siya lagi sa trabaho. Hatid sundo mo na siya kahit may trabaho ka. So, doon sa pangyayari na yon, yung attention mo nasa kanya na. Lahat. At dadating sa point na mapapraning ka na. Pwede mo nang suntukin o banatan yung lalaki. Tuwan-tuwa siya doon. Kasi yung attention, kuhang-kuha niya. Tapos ikaw, dumadating na din sa point na nakikipagpaligsahan ka na dun sa kawork niya na wala namang kinalaman yung kawork niya na yon, na si George. And this is vice versa. Nangyayari din ito sa mga lalaki. So, ganun din ang ginagawa ng lalaki. Sasabihin niya, halimbawa, Nicole, sasabihin niya, alam mo yung si Nicole, masyadong clingy sa akin eh. De, syempre, ang mangyayari nun, ikaw ay mag-iinit. Ganun ba? De, syempre, so, syempre, ang mangyayari nun, maglalagablab ngayon yung babae. Lagi ngayon yung nasa work.
Lagi yung pupunta sa work, laging i-stalk yun, no? Lagi yung magmo-monitor ng phone. Gustong-gusto yun ng narcissist na boyfriend. Kasi gustong-gusto niyang kuhang-kuha niya yung atensyon. Silos na silos. Ngayon, darating sa point na kahit anong hingin niya dun sa babae, dun sa girlfriend niya ibibigay. Lahat. All the way. No? So, ganun ang mangyayari doon. Manipulated or not? Manipulated. Okay? Kontrolado o hindi? Kontrolado. Madali bang kontrolin? O hindi? Madaling kontrolin. Okay? Nakuha niyo yung logic. Tinuturuan ko kayo na manipulation tactics na ginagamit ng mga ganyan. Mga cheaters, ganyan ang ginagawa. Kaya manipulated nila yung mga babae, mga lalaki sa paligid nila. Hindi dito importante kung maganda ka o pogi. Hindi yun ang priority. Ang priority is kung meron kang manipulation tactics na ini-apply. Okay? Yun yung pinag-uusapan dito. That is what we call seduction. Yan yung, dyan papasok yung manipulation, seduction, lust, no? Dyan papasok yung mga games, yung mga mind games. See you in my next content. Bye for now.